paano daw ba mag-trade sa Bullx. Kaya first time kong marinig yon, yung subscriber din natin na nag-comment yung dahilan kung paano ko nahanap itong Bullx na to. So kung makikita nyo dun sa mga previous videos natin, lagi siyang nagko-comment paano mag-trade sa Bullx. Parang nafo-FOMO sila kasi doon nanggaling yung Trump na token. So doon siya na-create. Kaya naman dito sa video na to, maganda to kasi mahahanap natin yung mga upcoming pa lang na token doon sa platform na Bullx. So for example, yung Trump na token, so bago pa lumipad yung Trump na token, nakapag-invest na tayo dun sa baba pa lang, nung kaka-start pa lang. Ipapakita ko sa inyo guys. So andito tayo ngayon sa Bullx account, kung makikita nyo naman dyan, Dalarin YT yung username. And hahanapin natin ngayon yung Trump na token. At makikita nyo na dito siya ginawa. So ito yung Trump na token, i-click ko ngayon. And yan makikita nyo ngayon na yung price niya is $25.6. Pero umabot pa to ng $60 eh. And yung market cap niya ngayon is 25.6 billion. At ipapakita ko ngayon sa inyo guys kung saan siya nag-start. So pupunta tayo dun sa pinaka-umpisa. So ilagay natin siya sa 30 minutes para makita natin. At ayan na nga, nag-start siya nung January 18. At sinasabi ko sa inyo, sobrang swerte ng mga nakapag-invest dito sa baba. At makikita naman natin dito na umakyat pala siya hanggang $76.4. So yung tanong, paano nga ba natin makikita habang nasa baba pa yung token? Ang gagawin nyo lang, pupunta kayo dito sa Pump Vision. Tapos makikita nyo dito yung mga bagong na-create na token. So nung bago pa lang yung Trump token, dito siya nag-appear. So maghahanap tayo ngayon ng token na sa tingin natin aakyat. Yan, i-click natin itong plug kunyari. Pero mag-iingat kayo guys kasi maraming bundled dito. Yung bundle kasi parang mga tao na maliliit yung bumibili yan. Umakyat na siya guys, makikita nyo dyan. So i-check muna natin kung bundled to. Kung hindi siya bundled, ibig sabihin safe ito. So yan, nag-generate na. I-check ng system kung bundled ba itong token na to. And ayan, hindi siya bundled guys kasi 1 lang yung holding. Total bundles niya is 1. Meron kasi yung mga token, nakita ko dito, na talagang bundled siya. So maraming bumibili na pa konti-konti. Akala natin totoong tao pero bundle lang pala siya. Pero syempre kahit hindi bundled, ganyan pa rin yung mangyayari. Mararagpul pa rin kayo kapag hindi legit. So nagtry ako mag-trade dito. Ipapakita ko na lang sa inyo yung trade ko sa susunod na video. Sa ngayon, i-review muna natin itong Bullx kasi yun yung request nung mga nagko-comment sa atin. I-review natin yung Bullx. So yan, may bago na namang coin, DeepSeek yung tawag. Tignan natin kung aakyat to. Kunyari, nag-buy tayo dito kaagad, no? Yun, umakyat na siya. Hintayin natin na mag-sell yung dev. Kapag nag-sell yung dev, mas malaki yung chance na aakyat pa tong token na to. Kasi yung dev lang naman yung pwedeng mag-rug pull dito eh. Yan guys, nag-sell na yung dev. Tignan natin kung maraming bibili dun sa deep. So yan lang naman yung hintayin nyo. Kung may nag-buy ng deep, tapos na-check nyo lahat kung legit ba, kung hindi ba siya bundled, i-check nyo dito. So, hindi ito bundled. Yun nga lang, hindi na bumalik yung token. Hindi siya legit. So, ito makikita natin dito na kompleto siya sa socials. May X, may website, tsaka may Telegram. Tignan natin kung legit to. Yan, ang dami na. Tumaas na. Hintayin lang natin na mag-sell yung dev. Habang hinihintay natin yan, i-check natin yung X niya. Tignan natin kung talagang sa kanya to. Lit.ai. So, mukhang legit nga to kasi yung ano niya, may checkmark na. Tapos meron na siyang 2,347. Tapos tingnan natin yung contract address kung parehas sila. Kasi katulad nito nakalagay dyan, many fake tokens are created in our name. So baka fake token to. Pero lumipad na siya. Naging 17k na yung market cap niya. So kanina nasa 6k lang to. Kung bumili tayo dito sa baba, malaki na din yung kikitain sana natin dyan. Yun, nag-sell na yung dev and makikita nyo may mga nagba-buyback. Hindi natin alam kung mga bundles lang yan kasi maliliit lang naman, 0.4, 0.6. So tinatry nilang i-buyback to. Mukhang may volume to kasi maraming nagbabay kaso maliliit lang na halaga. Try kong i-check kung mga bundle lang yung bumibili na yan kasi minsan nagbabundle sila para magmukhang may mga nagbabuyback. So ayan nga, puro bundles nga yun. Hindi siya legit na mga tao. Hindi legit na mga tao yung mga bumibili dun sa token na yun. Ayan, ang daming bundle. Total bundles niya is 8.
Ginagamit lang nila yung bundles na yun para magmukhang mga legit na traders yung mga bumibili. Pero makikita nyo dyan, sobrang liliit lang ng mga binibili niya. 0.1, 0.3, 0.09, mga ganyan yung binibili niya. Check natin yung Telegram group nito kung legit ba na sila yung dev talaga nung lead. And yan na nga, makikita nyo dito, mayroon silang 897 na members at marami pang nagsisi-join. Baka bagong project lang to. Tingnan natin, yan, umaakyat na guys. 15.4k market cap na. And yun na nga guys, makikita nyo dyan, nag-rug pull na yung dev kasi nga bundle lang yung mga yon. Yung mga bumibili kanina, siya din yun. So mataas yung probability na magra-rug pull siya kapag bundled yung create niya na token. So ang gagawin natin, maghahanap tayo ng mga legit. Yung hinahanap natin dito, yung parang Trump, parang Milinya. Kung makikita nyo dito yung Milinya, dito din siya ginawa. So hanapin natin yung Milinya. Since maraming gumawa ng Milinya dito na token, pupunta tayo sa CoinMarketCap, kukunin natin yung contract address niya doon. So andito na tayo sa CoinMarketCap, kukunin natin itong contract address niya and pupunta tayo sa Bullex ulit, kaka-copy paste natin. At ito na yung Milinya. Meron siyang 2.44 billion na market cap. So dito din nag-originate yung Milinya guys. Kaya pag natsambahan lang natin itong mga to, dito sa mga newly created na tokens, katulad nitong Selena, tignan natin, Selena Gomez token, ayan, umakyat na. Check natin kung bundled siya. And makikita natin dito na hindi siya bundle. Yun nga lang, meron siyang rug history dito, makikita nyo dyan. Oh, pare-parehas lang na token, mga Selena din na token. So nagra-rug talaga yung dev nito. So hindi yun magandang bilhin. Ngayon, kung itatanong nyo bakit mas magandang mag-invest dito sa mga upcoming pa lang or yung mga newly created na token. Kasi kahit maliit lang yung invest natin dyan, for example, kahit 0.5 na sol lang, sobrang taas ng magigain natin compared dun sa mga token na nasa taas na. So ito, mura pa lang yung token niya, kaya parang nasa floor price pa lang. So kapag nag-invest tayo dito and umakyat siya parang yung Trump, automatic, mataas agad yung gains natin. So yung mga hinahanap nating token, yung mga pwedeng mag-graduate na token. And ito yung mga about to graduate, syempre matataas na yung mga market caps niyan. And kapag umabot siya ng 75k na market cap is mag-graduate na siya. Pupunta na siya sa Raydium. Katulad ng mga ito, yung mga graduated na. Makikita nyo dyan, sobrang ito. Ito pala yung lit na original. So, hindi yung kanina. Nag-graduate na pala yung lit. O, yan. From mababang market cap, 3.67 na market cap, umakyat siya ng 663k. Grabe ang taas. So, hanggang ngayon, buhay pa rin siya. Oh. Kaya siya ginaya kanina. Yung nakita nating token kanina na newly created, ginaya niya lang pala ito. Pero katulad niyan, hindi naman ibig sabihin na kapag graduated na yung token, magmumun na to. May chance pa rin na gawin nila yan. Yung magsisell pa rin yung mga nag-invest dito na nakabili dito sa pinakauna para mag-profit sila syempre. So ayun, malaki yung potential nitong Bullex na to na pwedeng gawing content din. So itatry natin na masterin to tapos sila live stream natin. So sa ngayon, sa mga hindi naman marunong kung paano maglagay ng crypto dito para i-try itong Bullex kapag napag-aralan nyo na, make sure na pag-aralan nyo, do your own research muna bago kayo mag-invest sa mga tokens dito sa Bullex kasi mahirap nang masunugan guys. Katulad nyan, bumababa na yung lit. Pati yung Trump, bumaba na din yung Trump eh. Pati yung Milinya. Yun nga lang, ang ganda kapag naabangan natin siya dito sa newly created na token. Kaya ako pinapakita to kasi malaki yung potential niya. So isang tsamba mo lang dito, di mo alam kung saan naabot yung pera mo. So sa mga bago, ito yung recommended ko na kung saan pwede nyong i-exchange yung GCash money nyo or pwede din kasing mag-buy dito using credit or debit card, P2P trading, and yun, makikita nyo dyan may GCash dyan. Pero mas maganda pag-aralan nyo tong P2P trading kasi mas mura yung dollar dito sa P2P trading compared dun sa mga quick buys katulad ng credit card, debit card. Tingnan natin kung magkano dito. So pupunta tayo sa USDT.
Yan. So, kunyari meron kayong 5,000 pesos, 79.9 USDT yung marireceive nyo. So, sobrang mahal ng USDT dito. 62.5 PHP bawat isang USDT. Kaya, recommended ko talaga itong P2P trading kasi kung makikita nyo dito, 58.3 yung isang USDT kapag P2P trading. Yung link ng BitGet ilalagay ko dyan sa description box para gamitin nyo. Sobrang tagal ko nang gamit itong BitGet na to and hindi pa naman ako nagkaka-issue dito. Kaya ito yung recommended ko na centralized exchange. Ngayon, kung gusto nyong isend yung pang-trade nyo dun sa Bullex, ang gagawin nyo lang, pupunta kayo dito sa wallet nyo and kiklik nyo yung withdrawal. Tapos, pupunta kayo dito sa on-chain transfer. Hahanapin nyo ngayon yung Solana kasi Solana yung Bullex, guys. Tapos, ida-download nyo ngayon yung Solana wallet or extension ng Solana. Sa cellphone, pwede yung Solana wallet. And ikakopy ko itong address ko dito sa Solana. Yan, copied na. Paste ko lang siya dito. Tapos next. Tapos sisend nyo na sa Solana. Kapag nasa Solana na yung asset nyo, ang next na gagawin nyo ay sisend nyo na siya dito sa Bullex. Tapos kapag ita-transfer nyo na yung Solana nyo dito sa Bullex, ang gagawin nyo, pupunta kayo sa Manager or Wallet Manager. Tapos dito sa Sol. And click nyo lang itong Add Funds. Tapos yan, i-scan nyo na yan gamit yung Solana wallet nyo sa cellphone nyo. Or kakopy nyo to tapos gamitin nyo yung web extension browser yung pinakita ko kanina. Tapos send nyo dyan yung Solana nyo. And oo nga pala, dito pala sa BitGet, kailangan nyong i-trade muna yung USDT nyo. So, pupunta tayo dito sa asset natin and pupunta tayo sa trade. Tapos, pupunta tayo sa Sol USDT na pair. So, kapag andito na tayo sa Sol USDT pair, kiklik lang natin itong buy. Naglo-loading pa siya. So, ayan, 227 per 1 Sol ngayon. Kunyari, bibili tayo ng isa, 1 Sol. Yan. Tapos, iba-buy Sol nyo lang, guys. So, magandang mag-buy ng Solana ngayon kasi naka-dip siya. Buy Sol, pupunta kayo sa market pala para mas mabilis. Tapos, 1 Solana. Yan, quantity is 1 Solana. Tapos, click natin yung buy Sol. Kapag may Solana na kayo, send nyo na ito dun sa Solana wallet nyo or sa Phantom wallet. And then, pag nandun na sa Phantom wallet nyo, i-scan nyo lang to. And masisend na dito yung Solana nyo. Tapos, pwede na kayong mag-trade. So, pupunta na kayo sa Pump Vision. Ulitin ko, sa Pump Vision, mas magandang makahanap dyan ng mga papaldo na bagong token. Tapos, pupunta kayo dito sa mga bagong token, maghanap kayo. Merong mga nagtitweet, maganda kapag active din kayo sa Twitter kasi kapag may bagong tweet si Donald Trump, for example yung macaroni, yun yung nagpump kanina. So macaroni, yan, sobrang dami ng gumawa nung macaroni kasi nga na-tweet ni Donald Trump ito. And nagpump siya kanina, pumunta siya ng yan, ganyan kataas. 548 na market cap hanggang sa nag-sell na din yung mga investors kanina. So, maganda kapag nakita nyo siya dito sa pinakababa kapag kaka-start pa lang. And nag-pump nga siya dito. So, maganda din kapag matatimingan nyo na mag-sell kayo dun sa pinakamataas. Tignan natin yung 1 second na price chart. So, sobrang volatile nito kanina. Pababa, aakyat, bababa, aakyat. Kaya ang gandang mag-trade dito sa macaroni kanina kung naabutan nyo sana to. So, ito yung mga example na magandang i-trade kapag may nag-tweet. So, dapat active kayo sa Twitter, lalo na kay Donald Trump, tsaka Aiden Ross, tsaka yung mga ibang crypto influencers katulad ni Andrew Tate. So, maganda din mag-follow doon kasi may mga tinitweet din siya na nagpa-pump dito. Ilalagay ko din nga pala itong Bullex website dyan sa baba para hindi kayo mapunta doon sa mga ibang mga scam na websites. Pag sinearch nyo kasi yung Bullex kung ano-anong website yung nagsisilabasan kahit sa Google. So, mas maganda kapag click nyo na lang yung link sa description box para pumunta kayo dun sa legit na website. Pati yung BitGet, lalagay ko din yung link ng BitGet dyan sa description box. And yun na lang yung gamitin nyo. Ito guys, yung sinasabi ko, makikita nyo dyan. First video niya dito sa YouTube, makikita nyo dyan, 1 Solana lang yung gamit niya. Tapos nung nag-end itong video niya na to, 2.69 Solana na. So, ang laki ng naging niya dito. Ay, lalagay ko yung link ni Linz
sa description box din para mapanood nyo. So makikita nyo dyan, nagbabay siya dito sa baba tapos nagsisell siya sa taas na. Sobrang laki ng kinikita niya sa ginagawa niya na to. Ito naman yung napanood ko kaya naintriga talaga ako dito sa Bullx na to. Tignan natin yung mga ibang wins pa. Yan, nagbay siya dyan. Tapos yun, makikita nyo umakyat yung token. Magsisell siya. Yun, medyo talo yata siya dun. Ayun, nagsell siya dun sa taas. Pero may mga talo din syempre, hindi lahat panalo. Pero ito, makikita nyo tong trade na to. Nag-buy siya dito nung nasa 20k market cap. Tapos nag-sell siya dito, 28k. So kahit konti lang yung PNL niya, plus 36.85% din yun. Yan, nag-buy ulit siya dito sa baba nung nag-dip na. Tapos, swerte niya, umakyat lagi yung mga token. Yan, nag-sell na siya dyan. Alam niya sigurong may mga magdadump na kaya sinell niya. So 0.3 Solana yung nakuha niya dun. So yun yung sinasabi ko, kahit pa konti-konti lang. Nag-start siya sa 1 Solana and yun, natapos siya dito. 2.6 Solana, parang ganyan. So i-follow nyo na lang siya guys. Magaling siyang trader. LinzX yung pangalan niya sa YouTube. Thank you for watching. If you liked what you saw, make sure to subscribe for more Dalaran TV content. Disclaimer, this content is for education and entertainment purposes only. Dalaran TV does not provide investment advice. The information is being presented without consideration of the investment objectives, risk tolerance, or financial circumstances of any specific investor and might not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results. All investing involves risk, including the possible loss of principal. Some videos have benefactors. Always do your own research. Never invest more than you are willing to lose.